Bhavanam kevalam, bhavanam kevalam, bhavanam kevalam, bhavanam kevalam, bhavanam kevalam, bhavanam kevalam. Mga pangarap, mga liwanag at dilim, sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay marami ang nagdurusa, maraming nagtatahimik, ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-api. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo kong salingin. Kamusta kaya si Ibarra? Namimiss ko na siya. Kailan kaya siya babalik? Mahal kong Maria Clara. Ay, nakakakilig. Kailan kaya siya babalik? Matagal na panahon na nung huli kami nagkita. Tuloy po kayo. Anak ko, hindi ka ba nagsasawa sa pagbabasa sa sulat ni Crisostomo Ibarra? Hindi po, Papa. Pwede po akong mamuhay araw-araw na ito lang ang aking binabasa. Ang kanyang mga sulat ay parang tinapay. Binubusog nito ang aking puso't kaluluwa. Kailan kaya siya babalik? Anak ko, huwag ka sanang mabibigla sa aking ibabalita. Ano po iyon? Si Ibarra ay babalik na sa Pilipinas. Talaga po? Sampal-sampalin niyo po ako, Papa. Kurutin niyo na rin po ko nang malaman kung hindi ito isang panaginip. Hindi ka na naginip, anak. Hindi ka na naginip. Masaya-saya ko po, Papa. Mas masaya pa sa mga ibong nagsisikantahan tuwing umaga. Kailan po siya babalik? Sa susunod na linggo, maghahanda ako ng salo-salo para sa kanyang pagbabalik. Huwag ka na malungkot, anak. Hindi po, Papa. Tears of joy ko lamang po ito. 7 taon nga, nahintay ko siya. Ano pa kaya kung 7 araw lang? Masaya ako para sa inyo, anak. O sige, maiwan na kita. Mga dama, handa ng tinola. Narinig mo bang salo-salo na gaganapin sa bahay ni Kapitan Tiago? Siyempre naman, at kailangan nating dumalo para hindi tayo mawalan ng katayuan dito sa Lipunan. Maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo sa aking paanyaya. Tuloy kayo
At handa na ang ating hapunan. Ilang taon na ako nagsilbi sa lugar ng mga Indio. Hindi ba ninibatid na marami sa mga Indio ang mangmang? Ngunit maaari mong masaktan si Kapitan Tiago. Matagal na yung pinagbalagay ni Tiago na siya ay hindi isang Indio. Inuulit ko, wala nang makakatalo sa kamangmangan ng mga Indio. Andito na ang tinola! Mga panauhin, maaari na kayo magsiupo. Kayo na po ang umupo dito, Padre Damaso, sapagkat mas kilala kayo sa bahay na ito. Ikaw na ang mupo dahil ikaw ang karapat-dapat dahil ikaw ang kura sa bayan na ito. Meron po, senyora, mga matang mas malinaw kaysa sa inyo. Ngunit ako'y nagkamasid sa kulot ninyong buhok. Mga mangmang talagang mga Indio. Padre Damaso, baka nakakalimutan niyong nasa tahanan tayo ng isang Indio? Hindi na ituturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang isang Indio. Mga kaibigan, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang dahilan ng pagpupulong na ito, ang anak ng nasira kong kaibigan na si Don Crisostomo Ibarra. Kakagali lamang niya mula sa Europa. Buenas noches, amigos. Sa mga pura ng bayan na ito at sa mga matalik na kaibigan ng aking ama. Aba, Padre Damaso. Ipagpaunang mo po ang aking pagkakamali. Hindi ka nga nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Kayo nga ba ang anak na yumaong na si Don Rafael Ibarra? Siyang tunay, Senyor Teniente. Naging matalik na kaibigan ko ang iyong ama. Maligayang pagdating, naway mas maging mapalad kayo kaysa sa inyong ama. Senyor Ibarra, sa halos 7 taon niyong pamamalagi sa ibang bansa, anong mahalagang bagay ang iyong nakita? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko na ang kalayaan o ang pagkaalipin ng isang bansa ang nagdidikta sa kasaganahan o sa paghihikahos nito. Nagawa mong stayin ang iyong yaman para lamang dyan? Wala ka na bang nakitang mas mahalaga? Isa kang bulag, kahit ang bata ay alam yan. Ako'y hindi na nagtataka sa inaasal ng dating kurang, sapagkat noong ako'y musmus pa lamang ay mas higit pa ang kanyang inaasta. Ipagpaumanhin ninyo, ngunit kailangan ko nang umalis dahil kakagaling ko lamang ng Europa at may mga kailangan pa akong asikasuhin para sa Pilipinas at Espanya. Huwag ka munang umalis, sapagkat darating pa si Maria Clara. Ako man din ay nasasabik na makita siya, ngunit may mga bagay pa akong kailangan asikasuhin. Pakisabi na lamang na pupuntahan ko na lamang siya bukas. Nakita niyo na? Ganyan ang nangyayari sa mga kabataan yung pinapadala sa Europa. Nagiging mapagmataas at mayabang.
Senyor Ibarra, Oh, Teniente, kayo po pala. Ginulat niyo po ako. mag-ingat kayo, senyor. Maging arasan sa inyo ang nangyari sa inyong ama. Tila may nalalaman kayo tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Pwede niyo po bang sabihin sa akin ang buong nangyari? Wala ba kayong nalalaman? Sa pagkaalam ko, namatay ang iyong ama sa loob ng bilangguan. Sa bilangguan? Ang aking ama? Nakakulong? Hindi ba kayo nagkakamali lamang? Hindi ako maaaring magkamali. Namatay ang iyong ama sa loob ng bilangguan, si Don Rafael Ibarra. Pinagbintangan siyang area at filibustero ni Padre Damaso. Sasalasay ko sa iyo ang buong nangyari. Halika, samahan mo. Noon ay mayroong isang kastilang mangbang na naging kolektor ng buwis. Siya ay pinagkatuwaan ng mga bata at pinagtanggol ni Don Rafael ang mga bata at naitulak niya ang kolektor. Huwag ka nang makialam dito. Sa kasamaang palad ay ilang minuto lamang ay namatay ang kolektor. Dahil dito ay hinuli ang iyong ama at ikinulong. Tinakwil siya ng lahat at pinagbintangan na kung ano-ano dahil sa kanyang kabiguan na makilala, nasira ang kanyang kalusugan at doon na namatay sa loob ng bilangguan. Kaya pala hindi sinabi sa akin ni Kapitan Tiago ang totoong nangyari. Ang ama ko, siya pala ay namatay sa bilangguan. Ano kaya ang dinudungawan ng dalagang ito? Inaantay ko lamang si Papa. Ano nga pala ang sabi ni Papa tungkol sa pagdating ni Ibarra? Teka, Merkules ba ngayon? Sa pagkakatanda ko, darating si Ibarra ngayong araw. Sabi ko na nga ba, may hinihintay ka. Oh, baka siya na yan. Ako na po ang magbubukas, tiya. Sige, Iha. Siya na ba yan, Iha? Hindi po, ang mensahero ng tatay. Siguro hindi ka na naaalala ni Ibarra. Siguro nga po, baka natukso na siya ng mga babae sa Europa. Hindi na ako aasa, tiya, na siya yan. O siya, ako na ang magbubukas. Oh, Tia Isabel, kayo po pala. Andyan ba si Maria Clara? Teka lang ha, tatawagin ko lang sandali. Sige po. O Iha, andyan na ang hinihintay mo. Ibarra? Maria Clara. O siya, maiwan ko na kayo.
Tila hindi pa rin kumukupas ang iyong ganda, mahal ko. Paswerte ko, mahal ko, sapagkat naipagkasundo tayo ng ating mga magulang na ipakasal. Dahil kung hindi, ay batid kung wala na akong makikitang kasing ganda mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro dahil dyan ay nabihag mo ang mga kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa kang magandang obra ng Diyos, mahal ko. Isang malaking pagkakamali kapag umanap pa ako ng iba. Sinungaling, hindi ako makapaniniwalang sinara mo ang iyong mga mata pagdating sa mga dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao, aking mahal. Naroroon ito sa kung sino man ang sumusuri nito. Kung kaya't mula sa kaibuturan ng aking puso, ay ikaw lamang ang pinakamagandang dilag na aking nakita. Ngunit sana'y iyong maintindihan, mahal ko, na kailangan ko na munang magpaalam sapagkat bukas ay Buenos Noches at may kailangan akong bisitahing importanteng bagay. Naiintindihan ko, Ibarra, naway makapaglakbay ka ng matiwasay. Paalam, aking mahal. Magandang araw po. Nakita niyo po ba yung puntod na may malaking krus at ang pangalan niya ay Don Rafael Ibarra? Yung krus sa puntod na may mga bulaklak? Sinunog ko na po. Sinunog? Opo, pinasunog yan ng kurang malaki. Kung ganun, bakit niyo ito ginawa at saan niyo dinala ang bangkay ng aking papa? Opo, inutos po ng kurang malaki na ilibing ko siya sa libingan ng mga insik. At ginawa mo naman? Hindi po. Napakabigat at napakalakas ng ulan noon. Kaya't itinagog ko muna ang bangkay sa ilog. Patawad, Senyor. Kung ganon, pasensya na. Ikaw ba ang gumawa ng ganoong kalapastanganan sa aking ama? Kung ano man yon, sinasabi ko sa iyo ngayon pa lamang na wala akong alam tungkol sa sinasabi mo. Kung hindi ikaw, sino? Sino ang gumawa ng ganoong kalapastanganan sa aking ama? Sigurado akong hindi ako yung hinahanap, kundi ang pinilitang kong kura na si Padre Damaso. Maraming salamat sa pagpunta, Guro. Ang bangkay ng iyong amay dito raw itinapon ng tagapaglibing. Si Teniente Guevara ang nagturo sa akin ng lugar na ito. Maliit na bagay lamang po ang pagsama sa kanyang libing kumpara sa nagawa sa akin ng inyong ama. Siya ang gumugol sa pangangailangan ng paaralan pati na rin ng mga mag-aaral. Mga ilang mag-aaral po ang nasa inyong pangangalaga? Mahigit nasa 200 ang nasa talaan, ngunit 25 lamang nakapag-aral sa kanila. Ngunit, papaano po ito nangyari? Ito po ay mahabang salaysay.
Ipagpaumanhin niyo po ang aking pagiging mausisa, sapagkat ito ay para maipagpatuloy ko ang hangarin ng aking ama na makapagpatayo ng akademya sa ating bansa at hindi tuluyang makalimutan ng mga kabataan kung ano ang sariling atin. Ito po ba'y hindi malulupatan ng lunas? Ito po'y malulunasan kung mayroong isang gusaling nakalaan lamang sa ganitong tunguhin. At dahil sa sagabal na iyon, kung kaya ninyo pinanghinawaan ang inyong tungkulin at pinanghinaan ng loob? Yan po ang dahilan, kaya't iniisip ko tuloy na mag-iba na lamang ng hanap buhay. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa, sapagkat bukas ay gaganapin ang pagpupulong sa tribunal at sa paanyaya ng Tenyente Mayor, ako po ay dadalo upang sabihin ang lahat ng mga iyan. Ilang ulit na lang, Crispin. Dalawa na lang, kuya. Dalawa na lang. Yan na, kuya. Magpahinga na tayo. Tara, kuya. Napagod ka na ba? Oo, kuya, kagabi pa ako hindi nakatulog. Kuya, kailan kaya tayo makakauwi sa bahay? Namimiss ko na si nanay. Pahinga na muna tayo. Sige, kuya. Magkano ba yung kita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso. Bakit ba? Nais ko po sanang bayaran mo. Ang sinasabi lang nila ako kay kuya. Sira ka ba, Crispin? Hindi ba't 22 ang ibinibintang nila sa'yo? Kahit 1 taon pa akong magtrabaho, hindi ko mababayaran iyan. Ngunit kuya, wala po talaga akong ninakaw. Wala talaga akong ninakaw, kuya. Natatakot ako na baka malaman ito ni inay. Tahan na, Crispin. Hindi naman maniniwala si inay. Tahan na. Mga Gwardiya Sibil, pakihanap si Crispin at si Basilio. Huwag kang mawala Kuya! ng... Kuya! Crispin, Basilio, kailangan yung sumama sa amin. Ngunit bakit? 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 Ang mga magnanakaw na sa kristal. Magnanakaw na sa kristal. At ikaw, Basilio, mali ang pagpapatugtog mo ng kampana. Kung kaya't, naaawa pa rin ako sa'yo. May malta kang 2 riyal. At hindi kayo pwedeng umuwi. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi sa inyo hanggat hindi mo isinasauli ang ninakaw mo. Ngunit wala po talaga akong ninakaw. Sinungaling. Ngunit wala pa talaga akong ninakaw. At tagal na po namin hindi nakita ang aming inay. Pagbigyanan ako. Parang gusto mong ikaw ang aming parusahan, Basilio. Siya, mga Gwardiya Sibil, iharap si Basilio sa akin ngayon din. Kung ganon, ay titikman mo kung ano ang iyong ninanais. Maaari niyo siyang bitawan, mga Gwardiya Sibil. Luhod! Pakisigurado, mga Gwardiya Sibil, na walang makakakita at makakarinig sa atin. Walang makakakita kasi hindi po linggo ngayon. Siya, mainam. Handa ka na ba sa iyong kaparasahan?
handa ka na bang lasapin ang kaparusahan, Basilio? Handa ka na ba? Pakikuha ito mga Gwardiya Sibil. Pakihanda naman si Crispin. Papasok natin siya sa piitan. Kuya! Kuya, tulungan mo ako, kuya! Kuya, papadili ako, kuya! 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 Crispin! Kuya! 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 Wala rin pala silbi ang pagiging sa Krista. Kuya! Kuya! Matuto ang mga anak ko nito dahil darating sila na gutom na gutom. Nasaan na kaya ang mga anak ko? Kagabi pa sila hindi nakakauwi ah. Basilio, Crispin, kayo na ba yan? Pedro? Ano mga kain dito? Ang mga bata pala, asaan? Sila ay nasa simbahan pa at hindi pa nakakauwi. O siya, alis na ako. May laban pa yung mga manok ko. Tirahan nilang ako ng piso sa sahod ni Basilio.
Sila'y darating na gutom na gutom. Inay! Inay, pagbuksan niyo po ako, Inay! Inay, pagbuksan niyo po ako, Inay! Crispin, Basilio, kaya ba yan? Anong nangyari sa'yo, anak? Asan ang iyong kapatid? Huwag niyo po kunintindihin, Inay. Si Crispin, naroon pa sa konbento, Inay. Naroon pa sa kumbento? Buhay pa bang iyong kapatid, anak? Buti na lamang at buhay pa si anak. Na paano ka? Bakit may sugat ang iyong mukha? Tumakas lang po ako mula sa konbento, Inay. At kinuha ng sakristan mayor si Crispin at ako'y di pinahintulutang umalis hanggang ika-10 ng gabi. Sa kagustuhan kong makauwi, nagbadulas ako sa lubid sa kampanaryo. Nang ako'y nasa bayan ay nasalubong ko ang ilang kawal at ako'y sinigawan. Kaya dali-dali akong tumakbo. Alam kong paglilinisin ako ng kwartel at bugbugin gaya ng ginawa nila kay Pablo kapag nahuli nila ako. Salamat Diyos ko at buhay pa rin ang anak ko. Buti na lamang at ligtas ka. Hindi man lang nila inisipang mararamdaman ng isang ina. Masok anak at gamutin natin ang iyong sugat. Diyan ka na lang muna anak at kukuha ko ng paggamot ng iyong sugat. Sakit ba anak? Hindi po, Inay. Ngunit may sasabihin po ako. Ano yun anak? Sabihin mo sa akin. Si Crispin po ay napagbintangan nagnakaw ng onsang ginto. Ngunit, Inay, hindi ko niya yun magagawa. Hayaan mo anak. Bukas na bukas, pupunta ako ng bayan upang kausapin ang kura. So siya anak, magpahinga ka na muna. Crispin! Inay! Kuya! Inay! Kuya! Crispin! Crispin! Anak, paano ka? Umiiyak ka anak. Anong nangyari sa'yo? Wala po yun, Inay. Isang magandang panaginip lamang po yun. Sabihin mo sana sa akin anak, sapagkat hindi ako makatulog. Magandang umaga po. Narito po ang kura. Oo, andyan ang kura sa loob. Tuloy ka. Magandang umaga po. Saan ko po pwedeng ilagay itong aking mga dala? Ilagay mo na lamang kahit saan dyan.
Ibig ko pa sanang makausap ang kura. May sakit ang kura, kaya wag mo siyang gambalain. Maaari ko po bang makita ang anak kong si Crispin? O makausap man lang ang anak ko. Si Crispin ay nakauwi na sa inyo, kaya wag ka nang mag-gaila pa. Si Basilio lamang po ang nakakauwi, sapagkat si Crispin ay iniwan rito. Nais ko po sanang makita ang aking anak. Siya nga ay naiwan dito, ngunit tumakas siya matapos makapagnakaw. Marahil sa sandaling ito, andun na ang gwardya sa inyo, dahil ipinagbigay alam ko ang nangyaring nakawan dito. Huwag kang umiyak dito. Doon ka sa lansangan umiyak para wala kang magambala. Tunay na ikaw ay isang mabuting asawa, ngunit ang iyong dalawang anak na nagmana sa kanilang ama ay mas masahol pa rito. Mga gwardya, kalagarin niyo nga ito! Ikaw ba si Sisa, ang ina ng magnanakaw? O nga po, senyor, ako nga po si Sisa. Ngunit hindi magnanakaw ang aking mga anak. Huwag mo nang ipagkaila. Sabihin mo na kung asan si Crispin. Ilabas mo siya. Ngunit, senyor, ilang araw ko na pong hindi nakikita ang aking mga anak. Eh kung ganon, ibalik mo ang lahat ng perang ninakaw ng mga anak mo. Ngunit, senyor, wala pong may bibigay sa akin ng aking mga anak na pera. Wala pong inakaw ang aking mga anak. Sinungaling! Kung yan ang gusto mo, ikaw ang ikulong namin! Ngunit, senyor, mahihirap lamang kami pero hindi kami mga magnanakaw. Huwag ka nang magkaila. Mga gwardiya sibil, dalhin siya! Sandali lamang! Mga senyor, sandali lamang! Hindi magnanakaw ang anak ko! Mga senyor, hindi magnanakaw ang aking mga anak. Mga senyor, pakawalan niyo ako, hindi magnanakaw ang aking mga anak. Bakit niyo siya iginulong? Pakawalan siya at huwag nang gambalain pa. Sabihin niyo sa kura na kung gusto niyo may balik ang ginto ay manalangin siya kay San Antonio. Pakawalan siya. Crispin? Basilio? Basilio, Crispin, nandito na inay! Basilio! Basilio, mga anak! Mga anak, nasa na kayo? Nandito na ang inay! Ano to? Do? May sugat ang mga anak ko. Crispin! Basilio! Basilio! Basilio, nandito na ang inay! Basilio, nandito na ang inay! Asan na kayo? Mga anak ko! Bakit ako nandito sa inay?
Walang ba ang nasasabik na matikman ang luto ng mayordoma dito? Magandang tanghali mga panauhin, narito na ang inyong hapunan. Oo nga, mukhang masarap ang panahalian natin ngayon. Gusto ko rin matikman. Subukan mo ito, Ali Perez. Siguradong magugustuhan mo. Pati ba naman sa pagkainan? Naglalandian ito? Marami talagang mga pakialamera dito sa mundong ito. Subukan mo ito, mahal ko. Sarap nga. Isang pinong-pinong tinapay. Teka, may gusto kong itanong sa'yo, mahal ko. Nagustuhan mo ba yung pinatayo kong paaralan? Oo naman, mahal ko. Sa mabuting balita. Aba! Hindi niyo ako hinintay. Aba, Padre Damaso, andyan ka na pala. Hindi ka namin nahintay sapagkat nagugutom na ang ilan sa mga panauhin. Magandang tanghali, Padre Damaso. Magandang tanghali po, Padre Damaso. Magandang tanghali, Padre Damaso. Isang magandang tanghali, Padre Damaso. Hindi man lamang niya ako binati sa aking pagdating. Talagang tumaas ng tingin niya sa kanyang sarili. Abay, nakapunta lamang siya sa Europa. Akalain mo kung sinong gumasta? Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang mga sinasabi. Kung alam mo lamang kung gaano ako naghirap para marating ko kung saan ako ngayon. Katulad lamang siya ng kanyang ama. Akalain mong isang disente, ngunit hindi marunong gumalang sa batas ng simbahan. Malamang aking ginawa sa kanyang ama na anurin at itapon ang kanyang bangkay. Senyor Ibarra! Bisosta mo! Ya soste bastante para destruir a vigorzo la memoria mi padre. No estás en condiciones de decir esas cosas porque mi padre es más honorable. Cuetuqui es considerado de discípulo de dioses. Cuetuqui considerado un discípulo de dioses. Cuetuqui es considerado un discípulo de dioses. Cuetuqui ay tinitingalan ng kura ang nagpatapon at nagpabilanggo sa aking mabait at huwarang ama. Te respeto mi padre. Estas cosas problemas. Nababaliw ka na ba?
Puminaon ka, Crisostomo Ibarra. Alagad ng Diyos ang iyong kinakalaban. Ito ba ang alagad ng Diyos na sinasabi ninyo? Isang mapang-abuso, walang respeto at gahaman? Ito ba? Crisostomo, maghunos dili ka! Crisostomo, pakiusap! Huwag mong saktan si Padre Damaso! Pasensya na kung hindi na ako nakapagtimpi sa mga pinagsasasabi ng kura na yon. Lubos-lubos na ang kanyang paglalapastangan sa mga ala-ala ng aking ama. Hindi ka pa ba nasanay kay Padre Damaso? Sa susunod, habaan mo ang iyong pasensya dahil gagalit at gagalitin ka pa rin ni Padre Damaso. Sino yung kumakanta? Narinig niyo ba? Mga Guardia Civil, papasukin niyo na. Pinapatawag ka ng Donya. Ang Donya? Ang Donya? Ang Donya? Ang Donya? Sinong Donya? Sinong Donya? Ako ang Donya dito! Sinong Donya? Ikaw ang Donya? Ang pangit-pangit mo naman! Ang Donya? Ang Donya? Ano ba yan ang dumi-dumi mo? Ikaw ba yung naririnig kong kumakanta? Para ako nga. Ako lang naman yung magaling kumanta rito. Mga Guardia Civil, pakantahin niyo siya. Kumanta ka! Kumanta ka! Ayaw mo kumanta? Kumanta ka dito! Bitawan niyo ako! Magaling mga Guardia Civil. Maaari na kayong umalis. Hoy, baliw, sumayaw ka. Baliw? Sinong baliw? Sinong baliw? Baliw! Sumayaw ka, sabi ko nang sumayaw ka. Baliw lang ang sumasayaw. Hoy, baliw, tumingin ka, gayahin mo ako. Sumasayaw ang matandang baliw! Sumasayaw ang matandang baliw! Anong sinabi mo? Baliyong matanda. Ako baliw! Hindi ako baliw! Ako baliw! Ano namang kabaliwang ginagawa ni Consolasyon? Baliw ka! Baliw ka! Baliw! Baliw ka! Baliw ka! Bitawan mo nga ako! Tuturuan ko ng leksyon ng baliw na yan! Para kayo talagang baliw! Mga Guardia Civil! Mga Guardia Civil! Di salat gamutin niyo ang babae na ito. Bukas na din. Ay hatin niya siya sa tahanan ni Crisostomo Ibarra. Crispin? Basilio? Ang mga anak ko! Ang mga anak ko! Dugo! Ang mga anak ko! Ang mga anak ko! Tirik na tirik ng araw, mahal ko. Saan ba tayo pupunta? Dadalawin natin si Maria Clara dahil sinabi ng Kapitang Tiago ay di maganda ang kanyang pakiramdam. Ito pala ang bahay ng Kapitan Tiago.
Oo, batid kung andito ang bahay nila. Kumusta ng pakiramdam ni Maria Clara? Bumubuti na siya. Baka si Doña Victorina na yan. Tiburcio, kayo pa lang. Tuloy kayo. Kami nga, magandang araw. Ng sabok. Doña Victorina, mukhang may kasama yata kayo. Oo. Magandang araw po. Ako nga po pala si Alfonso Linares. Magandang araw din sa iyo, iho. Balita ko hindi maganda ang pakiramdam ni Maria Clara. Kamusta siya? Wala pa rin pagbabago, Don Tiburcio. Sa katunayan, pwede niyo siyang puntahan sa kanyang silid. Pasok po kayo. Iha, kamusta rin yung pakiramdam? Maayos naman po. Sumasakit pa rin po ang aking ulo. Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Tunay nga pong napakaganda niya. Magandang araw po, Pati Damaso. Saan siya? Nagpapahinga sa kanyang silid. Maria Clara! Maraming salamat po, Padre Damaso, sa inyong pagbisita. Labis akong nag-alala sa iyo, iha. O siya, magpagaling ka kaagad. Opo, Padre. Sige, magpahinga ka muna. Opo. Padre Damaso. Victorina, sino iyang kasama mo? Ang totoo niyan, kanina ko pa po gustong ipakilala sa inyo, Padre. Siya si Alfonso Linares, ang inaanak ng iyong bayan. Inaanak ng aking bayaw? Ikaw na nga ba ang inaanak ni Carlitos? Oo, ako nga po, Padre Damaso. Anong sayakot sa wakas makita na kita, iho? Ako nga rin po, matagal na po kitang gustong makilala, Padre Damaso. Nandirito po siya upang maghanap ng mapapangasawa. Nang mapapangasawa? Madali lamang iyon. Maghintay ka lamang, iho. Nakikita ko na naman ang dalawang mag-asawang ito kahit saan naglalandian. Pwe, ano ba yan? Ang pangit-pangit ng dumadaan? Hoy, matandang labandera! Pinariringgan mo ba kami? Bakit? Natatamaan ka? Anong sabi mo, labandera? Baka gusto mong labhan ko yung kulot mong buhok. O baka gusto mo plansyahin ko pa. Hoy, matanang mangkukulam! Akala mo kung makapagsalita ka sino agad Hoy, na? ikaw, baka gusto mo magtuos tayo. Hoy, hindi kita uhurungan! Konsolasyon! Konsolasyon!
solusyon para kayong mga bata. Bitawan mo ako matandang pilay. Sabi ko na nga ba, walang waka ng matandang yan. Kailangan kong balangan si Sir Ibarra. Sr. Ibarra! Sr. Ibarra! Sr. Ibarra! Sr. Ibarra! Oh, Elias, dali ka. Elias, ano't na parito ka? Sr. Ibarra, iligtas niyo po ang iyong sarili. Umalis na po kayo sa lugar na ito. Anong ibig mong sabihin? May pag-aasa pong magaganap at kayo po ang palalabasin ng pasimuno nito. Ngunit, sino ang... Hindi ko po alam kung sino may pakanan ito, Sr. Ibarra. Kung ganun, ano ang dapat kong gawin? Ihanda niyo po ang iyong mga papeles at sunugin niyo po ito. Magtungo kayo sa lugar yung hindi kayo masusundan. Alam kong mahirap lisanin ang lugar na ito, pero ito lamang ang tanging paraan, Sr. Ibarra. Maraming salamat, kaibigan. Pupuntahan ko muna si Maria Clara upang ipaalam sa kanya ang mangyayari. Maiwan na kita. Mag-ingat po kayo, Sr. Ibarra. Lord Jesus, we ask you to give us all around peace in our mind, body, soul, and spirit. We want you to heal and remove everything that is causing stress and sorrow in our lives. Please guide our path through life and make our enemies be at peace with us. In the name of the Father, Kapitan Diabo! Kapitan the Diabo! Son, Kapitan and Diabo! the Holy Spirit. Kapitan Diabo! Señor Ibarra. Señor Ibarra. Señor Ibarra. Kami ay alagad ng batas. Arestado kayo. Sumama kayo sa amin. Huwag niyo na lamang kami pahirapan. Sumuko na kayo. Hindi niyo na ako kailangang pilitin, mga senyor. Kusa akong sasama sa inyo. Elias, hindi natin sila kayang takasan. Masyado silang mabilis. Kailangan natin makaisip ng paraan para malansi sila. Anong naiisip mo? Señor Ibarra, pagpalitin na ating mga damit. Andun sila! Andun sila! Abulin sila! Kinagagalak kong sabihin sa inyo na matagumpay ang aking plano na ipakulong si Crisostomo Ibarra. Naroon siya sa piitan ngayon at pinadudusahan ang kanyang kasalanan. Ha? Si Crisostomo na bilanggo? Oo, sabi daw. Dapat ba siyang magbilanggo? Anong kasalanan niya?
Mga panauhin, may gusto kaming ibalita sa inyo ni Tiago. Nais ko sanang ibalita sa inyo ang magaganap na kasal. May ikakasal? Sinong ikakasal? Kailan? Ikakasal si Maria Clara at Alfonso Linares na inaanak ni Carlicos. Sana namang matagumpay na plano. Di ba si Ibarra ang kasintahan ni Maria Clara? Oo nga eh. Iha! Crisostomo? Mahal ko, may bagay kayong kailangan malaman. Hinulungan ako ni Elias para makatakas sa mga gwardiya sibil. Patawarin mo ako, mahal ko. Ako ang dapat mong patawarin, mahal ko. Hindi. Hindi. Mag-aalinlangan ka sa akin kapag nalaman mong Ano? Ano ang malalaman ko? ang tunay kong ama ay si Padre Damaso. Paano mo naging ama ang isang padreng kinasusuklaman ako at kinasusuklaman ko? Patawarin mo ako, mahal ko. Ngunit lagi mong tatandaan na ikaw lamang ang iibigin ko. Hindi masama ang loob ko sa iyo, mahal ko. Ako ang patawarin mo sapagkat kailangan na kitang lisanin. Tinulungan ako ni Elias para makatakas at sasamahan niya ako sa pagpuntahan ko. Mahal na mahal kita, Maria Clara. Elias! Tara na, Elias. Saan ba tayo pupunta, Elias? Sa isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Pagkatapos, Mamuhay ka din ng payapa. ngunit paano ka? Ako lang bahala sa sarili ko. Iligtas mo lamang ang iyong sarili. Ano yan, Elias? Gamitin mo to, Senyor Ibarra. Ngunit baril ito. Oo. Pang proteksyon mo yun. Kailangan mo sumama sa akin, Elias. Dahil ito ang magiging kabayaran sa mga naitulong mo sa akin. Hindi, Senyor. Nagampanan ko na ang dapat kong gampanan. Senyor, magtago kayo sa bangka para hindi kayo makita ng Guardia Civil. Hindi, Elias. Tara na. Andun sila! Barilin sila! Senyor Ibarra. Elias! Akala ni Senyor Ibarra, hindi ako sintado. Mahusay. Tara, balik na tayo sa kwartel. Elias! Mga anak ko! Ang mga anak ko, magbunga ko. Mga anak ko. Ang mga anak ko! Ang mga anak ko! Ang anak ko! Ang mga anak ko! Ang mga anak ko! Ang mga anak. Inay? 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 Sino ka? Huwag po kayo matakot sa akin, Inay. Si Basilio po to, Inay. Sinong Basilio? Wala ko kilalang Basilio. Sino ka? Hindi kita kilala. Huwag po kayong matakot sa akin, Inay. Si Basilio po to, Inay. Inay, si Basilio po ang anak niyo.
Sinong Basilio? Si Basilio po ang anak niyo po. Wala akong anak! Patay na mga anak ko! Patay na mga anak ko! Wala akong anak! Wala akong anak! Patay na mga anak ko! Wala akong anak! Wala akong anak! Patay na mga anak ko! Lumayo ka sa akin! Huwag kang lalapit! Hindi kita kilala! Lumayo ka! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Wala akong mga anak! Patay na mga anak ko! Inay, ako pa si Basilio, ang anak niyo, inay. Basilio? Anak? Ikaw nga ang anak ko. Inay! Inay, wag niyo po kong iwan, inay! Inay! Inay, wag niyo po kong iwan, inay! Iho, anong gusto mong gawin sa inyong inay? Gusto ko pa siyang ilibing sa sementeryo, pero wala akong pera. Kumuha ka lamang ng panggatong. Malapit na rin akong mamatay, iho. At sandaling mangyari yon, sunugin mo ang aming katawan hanggang sa maging abo. Pagkatapos nito, maghukay ka at may makikita kang kayamanan. Gamitin mo ito sa iyong kinabukasan. Naintindihan mo ba, iho? Opo. Mamamatay akong hindi na masisilayan ng araw sa aking bayan. Crisostomo Ibarra. Hindi ito maaari, mahal ko. Hindi ito maaari, mahal ko. Crisostomo!
Anong nangyari sa'yo, anak ko? Masaya na po ba kayo? Wala na si Crisostomo. Wala na yung taong mahal ko. Ngunit... Tanging si Ibarra lang ang aking mahal. Wala nang iba. Hindi ako magpapakasal kay Alfonso. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Ngunit... Kung itutuloy niyo ang pagpapakasal, magpapakamatay na lang ako. Patawarin mo ako, anak ko. Patawarin mo ako, Iha. Kung nangingmasok ako sa buhay niyo ni Ibarra. Patawad, anak ko. Papasok na lang ako sa kumbento kung yan ang gusto niyo. Diyos ko, ito na ba ang parusa sa mga kasalanan ng gawa ko? Maria Clara! Si Senyor Ibarra yan ah! Tulungan natin siya! Senyor Ibarra! Gumising ka na po! Senyor Ibarra! Anong lugar ito? Nasaan ako? Nasa Mandaluyong ka na po. Tagumpay ang aking pagtakas. Salamat, Diyos ko. Kailan kaya matatapos ang gulo? Kasalukuyan ko ay nakakalito. Nga ay umalis dito. Pati pa naman sa hapagkainan. Walang ganun. Mula sa aking ginagalawan, pupunta ako sa nakaraan. Magmamasid, kikilalanin, iba-ibang tao ang hahanapin. Babalik ka para kayo mga ngawat. Nandiyan na siya! Nandiyan na siya! Nandiyan na siya! Bawat pangyayari may malalaman. Mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. At ngayon lamang po ay natulayan muli natin ang kagandahan ng isang makalumang Pilipina. At ang pangalan po niya ay si Don Maria Clara. Don. Ang pangalan pala niya ay Doña Candaw. Nagtatago po siya dahil sa lumayain talaga ang mga babaeng Pilipino. Ang pretty! Jeremy, Pierce! 4, 3, 2, 1. Dami magkamaidre na ninyo.